Totoo ang pelikula na ang Nightmare on Elm Street. Ikakwento ko sa inyo ang pinagmula ng bangungot. Totoo na nadokumento ang kasong ito, mga katinagalog ko, dahil sa kaguluhan na noon ay nagaganap sa Laos, Cambodia at Vietnam. Ilang milyong mamamayan ang napilitan na lisanin ang mahal nila na bayan. Kasama sa mga lumikas papunta naman sa bansang Amerika ay ang mga pamilya ng mga Cambodian. Nang marating nila ang Amerika ay dito na nagsimula ang tila ba kakaiba na sabay-sabay na pangyayari sa kanila. Ayon sa tala na marami sa kanila ang nagkakaroon ng hindi magagandang mga panaginip. Ayon naman sa mga dalubhasa na sumusuri sa kanila ay tila ba bangungot ang nararanasan nila, ngunit ito ay dala lamang ng pinagdaanan nila ng mga trauma. Ngunit lumala ng lumala ang sitwasyon. Ayon sa record na ang mga naitalang bangungot ay nagaganap sa mga kalalakihan na may edad na 19 hanggang sa 57 taong gulang. Ang mga kalalakihang ito ay nagsimula na tumanggi na matulog. Ayon sa kanilang report na sumangguni sila sa mga doktor. Sila daw ay naniniwala na hindi na sila magigising pa. Ito ay kapag natulog sila. Pilit na pinapayapa ng mga dalubhasa ang mga kalalakihan. Ayon sa kanila na walang magaganap na masama sa kanila. Ito ay sa oras na ipahinga nila ang kanilang mga katawan. Makabubuti daw na i-relax nila ang kanilang isip. Kailangan ng katawan nila ang tulog at pahinga. Ngunit tila ba na bato-balani ang mga doktor nang isa-isang pumanaw ang mga kalalakihan na lumapit sa kanila. Sila ay hindi nagising pa. Ang ikinagulat ng mga doktor ayon sa kanila na nagkatotoo ang mga sinasabi ng kalalakihan. Sa panaginip nila sila ay hinahabol ng kung anong nilalang upang kunin ang kanilang buhay. Kaya naman nang isang binatilyo naman ang lumapit sa kanila at sinabi nito na tulungan nila siya dahil ayaw nito na pumanaw pa. Ikinuwento nila sa kanila ang matinding bangungot na natatakasan niya pa. Dagdag ng binatilyo na tila ba may isang nilalang na humahabol sa kanya at nais nito na kunin ang buhay niya. Kaya tumanggi na ang binata na muling ipikit ang kanyang mga mata. Ayon sa tala na umabot pa ng ilang araw, paidlip-idlip lamang ang ginagawa ng binatilyo. Ito naman ay binabantayan ng mga doktor sa kanyang pag-idlip. Tila ba wala naman na nangyayari na masama na sila ay nakikita. Kaya naman inakala ng mga doktor na ito nga ay dulot ng masamang alaala na naranasan niya. Ito ay ang trauma na pinagdaanan niya. Kaya naman nilubayan siya ng doktor sa kalaliman ng gabi ng taong 1970. Umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na sigaw. Nagmumula ito sa silid ng binata. Ngunit bago pa makarating doon ang mismo nito na mga magulang, binawian na ito ng buhay. Pang-100 na ang binatilyo sa mga kalalakihan na nag-report na sila ay binabangungot at binawian ng buhay. Matinding kumalat ang balitang ito sa bansang Amerika. Walang kahit sinong doktor ang makapagpaliwanag sa nangyayari sa kanila. Ito ay kung ano nga ba ang naganap sa mga kalalakihan na bigla na lamang nasawi sa kanilang pagtulog. Sa kwento ng mga kalalakihang ito, kinuha naman ang inspirasyon ng inilabas na pelikula na ang Nightmare in Elm Street, kung saan sa panaginip sila ay hinahabol at sa totoong buhay naman na kanilang ikinasasawi. Sa kwento sa pelikula, si Freddy Krueger ang may sala. Ngunit dito rin sa Pilipinas ay mayroon tayong sariling bersyon ng Freddy Krueger. Ito ay ang tinatawag nila naman na ang Batibat. Noong taong 1917, nang unang maitala ang kaso ng bangungot sa Pilipinas. Ang matindi sa binabangungot, kahit pa sa otopsiya ay hindi nakikita ang eksaktong nagiging sanhi ng kanilang pagkasawi. Kaya madalas na sinasabi na ito ay inatake sa puso habang sila ay natutulog. Ito ay kahit pa wala naman na naitala na sakit sa puso ang naging biktima. Bagkos sila ay mga bata at malulusog na mga kalalakihan. Ngunit kung pamahiin naman ang ating pagbabasehan, ang Batibat ay ang may kasalanan. Ang Batibat, mga katinagalog ko, ay isinasalarawan ng mga matatandang Pilipino bilang isang babae na saksakan ng taba. Ito ay maligno na nakatira sa puno. Ayon sa mga kasabihan na ang Batibat
ay nakararating sa loob ng isang bahay kung ang kahoy na ginamit sa tahanan ay dati na nito na tinitirahan at sa oras na may matulog sa tahanan na kanya ng pinamamahayan, ito ay uupuan niya sa dibdib habang ito ay natutulog kaya naman hindi makakahinga ang tao na dinadaganan niya. Ito naman ay magre-resulta upang ito ay bangungutin at kalaunan ay malagutan ng hininga. Pagdating naman po sa usapin ng siyensya, tinatawag ang bangungot na ang SUND o ang Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome. Ayon sa mga doktor na may kinalaman daw ito sa pagpalya ng pankreas ng isang tao. Kadalasan daw masyadong busog o nakainom ang taong binabangungot, dahilan upang bumigay ang kanilang pankreas habang sila ay natutulod na nagiging sanhi naman ng kanilang pagkasawi. Maaari din daw na may kinalaman ito sa Brugada Syndrome. Sa madaling salita, inaatake ang tao sa puso habang sila ay mahimbing na natutulog. Ganun pa man, walang konkreto o eksaktong paliwanag ang siyensya tungkol sa kaganapan na tinatawag nila na ang pagkasawi sa bangungot. Mga katinagalog ko, naniniwala po ba kayo sa bangungot na hatid ng supernatural o ng kababalaghan o sadyang malas lamang at nagkataon lang? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinaka makabuluhang mapipiling sagot po ay magkakamit ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.